Hello muli mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli na naman tayong makikinig, magbabasa at mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Pero syempre, tayo po muna ay mananalangin para gabayan, proteksyonan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral para walang maging istorbo, walang maging sagabal, maging maayos yung ating pakikinig ng salita ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang banal, muli po kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil narito na naman kami para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan po sa pag-aaral na to upang makapag-focus kami, upang walang maging istorbo po. And I pray din, Lord, na ang lahat ng aming maririnig ay maisabuhay namin. Mag-manifest ito sa aming mga buhay at ganun din na ma-share namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Lord, turuan mo rin po ako, gabayan, samahan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Lord, muli naming inaangkin na tagumpay na naman ang gawain ito dahil kasama ka namin. Salamat po, salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, aniyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa John chapter 8. Pero verse 31 hanggang 34, no? Verse 31 hanggang 34 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. At ito po ay may pamagat na palalayain kayo ng katotohanan. Ulitin ko lang ang pamagat, palalayain kayo ng katotohanan. So makinig po tayo sa sasabihin na naman ng Diyos sa atin. At ito po ang sabi. Sinabi ni Jesus sa mga naniwala sa Kanya, kung sinusunod nyo ang mga teaching ko, mga disciple ko, talaga kayo. 32. Malalaman nyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. 33. Sabi nila, mga descendant kami ni Abraham. Never kami naging alipin ng ibang tao. Bakit mo sinasabing makakalaya kami? At 34, sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan nyo, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Dito, matindi na naman ang sinasabi sa atin ng ating Diyos na palalayain kayo ng katotohanan. Ano po nga ba yung katotohanan? Katotohanan na hindi matanggap ng ibang tao. Katotohanan na sinasabing, bakit ganyan kayo magsalita? Bakit ganyan nyo kami akusahan? Bakit ganyan nyo kami sabihan? Kasi ang katotohanan, tayo pong lahat ay makasalanan at patuloy pang nagkakasala. Yan ang hindi tinatanggap ng iba. Kung minsan, bakit ikaw? Kaya nga po ang sabi ko,
Lahat tayo ay makasalanan at patuloy pang nagkakasala. Hindi ko po sinabi na kasi lahat kayo makasalanan at patuloy kayong nagkakasala. Lahat po tayo ay makasalanan. Yan po ang katotohanan na dapat nating tanggapin, na dapat natin ihingi ng tawad sa ating Diyos. Simula nung tayo ipanganak hanggang ngayon, sa mga oras na to, patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, sinabi ni Hesus sa mga naniwala sa Kanya, kung susunod kayo o kung sinusunod ninyo ang mga teaching ko, mga disciple ko nga kayo. Kung sinusunod natin ang mga turo, ang salita ng ating Diyos, tagasunod nga tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y susunod, saan tayo susunod? Sa sinasabi ng salita ng ating Diyos. Kung susunod tayong magpatawad, kung susunod tayong mahalin ng Diyos at mahalin natin ang ating kapwa, kung susunod tayong magpakumbaba, kung susunod tayo na tanggapin na tayo'y mga kasalanan, aminin ang ating mga kasalanan at ihingi ng tawad at tanggapin ng Panginoong Hesus na ating maging Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas. Yan ang katotohanan, mga kapatid, na dapat natin gawin at tanggapin. Sundin ang Diyos na tinuturo sa atin na tayo ay mag-share ng Word of God. Ano po, kung susundin natin yan ng buong puso at kaluluwa. Disciple nga tayo ng ating Panginoong Hesus. Verse 32, malalaman nyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Sabi naman ng mga descendant ni Abraham, never kami naging alipin ng ibang tao. Bakit mo sinasabing makakalaya kami? Makakalaya nga lang tayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan nyo, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya kung patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan, mga kapatid, alipin na tayo ng kasalanan. Hindi ko sinasabi ulit hindi ko sinasabing kayo, kundi tayo. Kung patuloy ako nagkakasala, nagkakamali, alipin nga ako ng kasalanan. At yan ang katotohanan. Kaya dapat lagi tayong manalangin, lumapit sa Diyos, maya't maya, no? Hindi lang yung pag may kailangan, kundi yung sa lahat ng oras, lalapit tayo sa ating Diyos, magpapasalamat, hihingi ng tulong, hihingi ng gabay, ng protection. Yan ang dapat natin ginagawa. Lagi tayong hihingi ng gabay at protection ng ating Diyos. Sa loob man o sa labas ng bahay natin, sa trabaho man o saan man tayo pupunta, hihingi tayo ng guidance, ng protection sa ating Diyos para ilayo tayo ng Diyos sa lahat ng klase ng kasamaan. Maraming temptation, no? Maraming tukso. Marami dyan. Paglabas mo pala, marami ka na makikita, maririnig. Diba po? Kaya hihingi tayo lagi ng protection sa ating Diyos. Na maging maayos yung ating puso at isipan. Ano man yung marinig natin, hindi kagad tayo manghuhusga ng ating kapwa. Yan. Hindi yung porke nagsalita lang ng ganun, ganito, naku, sama niyan, ganyan. Di ba po, huwag tayong basta manghuhusga. Tinuturo din yan sa atin na huwag tayong manghuhusga. Dahil huhusgahan din tayo. Kung ano yung pinanghusga natin sa tao, yun din ang gagawin sa ating panghuhusga. Kaya bilang mga nakakilala na ng lubusan sa Diyos, bilang mga tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, hindi na tayo manghuhusga. Hindi na tayo manlalait, hindi tayo magyayabang, hindi tayo magsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Ano po, sabi nga hindi tayo basta tingin ng tingin sa dumi ng mukha ng iba, tignan din natin
baka puro dumi rin yung mukha natin o baka mas malala pa yung ating dumi. Ano po? Kaya ang katotohanan ay yung paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang ginawa ng Panginoon sa atin, lahat ay tama at mabuti. Yan din ang ating gagawin upang hindi tayo tawaging mga alipin ng kasalanan. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo makalapit sa Kanya para makahingi ng tawad at papatawarin tayo ng Diyos. Magbalik loob tayo sa ating Diyos. Lagi siya nag-aantay na tayo magbalik loob, tayo humingi ng tawad, na tayo ay humingi ng tulong at proteksyon sa ating Diyos. At hindi lang yun mga kapatid, lahat pwede nating hingin sa Diyos. Lahat pwede. Kung ano man yung ating pangangailangan, everyday hingin natin yung kaayusan ng ating pamilya, yung pangangailangan natin, pwede natin hingin kaayusan ng ating bansa. Pwede natin yan hingin sa ating Diyos na tulungan tayo, gabayan tayo, turuan tayo, proteksyonan tayo. Pwede natin hingin lahat sa ating Diyos. Yan ang yan po ang binibigay na pagkakataon ng ating Diyos sa ating lahat. Lalo-lalo na ang tanggapin ng ating Panginoong Hesus na ating maging Hari, Panginoon, at personal na ating tagapagligtas para tayo'y mawala sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya kung ano man yung mga nagawa natin before, na alam natin na masama, alam natin na hindi talaga nakakalugod sa ating Diyos, hindi na natin ito babalikan. Kahit kailan, siyempre. Huwag na natin itong babalikan o titignan man lang yung nakaraan na yun o aalalahanin pa. Kalimutan na natin yun. Ibauna natin yun sa limot at gumawa na lang tayo ng mabuti. Una para sa ating Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating kapwa. Yan na lang ang ating gawin. Wala nang iba. Upang palayain tayo sa katotohanan, mga kapatid. Mahal tayo ng ating Diyos. Kaya nga ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya ito dapat ay dala-dala natin na niligtas na ako ng Panginoong Hesus, kaya hindi na ako gagawa ng kasalanan. Yan dapat ang ating sasabihin at ating gagawin. Hindi lang puro tayo ay salita lang ng salita. Dapat gagawin natin ito at makikita ito sa atin na tunay na tayo ay binago ng ating Diyos at sumasa atin na ang Panginoong Hesus. Amen po. Di ba po napakaganda ng tinuturo sa atin na naman ngayong umagang ito ng ating Diyos. So dapat yan ang panghawakan natin. Yan ang gawin natin everyday. At yan din ang ituro natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga anak, di ba? Sa ating mga pamangkin, kapatid, na nakakabata. Turo natin ito. Sabihin natin ito. Para yan din ang maging buhay nila. Para malaman din nila ang katotohanan. Hindi lang sa mga nakakabata sa atin. Kahit pa sa nakakatanda, kung talagang alam natin at nakikita natin na kulang pa siya sa kaalaman about sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, pwede natin siyang sharean. At kung medyo halimbawa di pa natin kaya o nahihiya tayong sabihan yung nakakatanda sa atin, halimbawa kuya o tita o halimbawa na magulang, ano po, ito po ay pwede nating hingin sa ating Diyos. Pwede tayong manalangin na bigyan tayo ng lakas ng loob, ng wisdom and knowledge, ano po, yung understanding, para ma-sharean. No? Babahagian din natin sila ng salita ng ating Diyos. Tapos, pag dumating na yung time na yun, sabay kayong manalangin, sabay kayong magbasa ng Bible, at sabay din kayong manalangin ng panghuli. At pwede natin siyang ipanalangin na patuloy siyang makakilala sa ating Diyos. Yan po yung dapat nating ginagawa at pinapanalangin sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay lagi nakikinig, nakahandang makinig, nakahandang tumulong at sagutin yung ating mga panalangin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito.
Napakabuti ng Diyos sa atin. Kasi gusto ng Diyos na tayo rin ay maging mabuti. Na gusto ng Diyos na tayo rin ay maging maayos, masaya, matuwid ang ating mga pamumuhay, mga kapatid. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya mamuhay tayo sa salita ng Diyos at hindi lang ito sinasabi, kundi isang buhay at ito'y gawin at ibahagi rin natin sa ibang tao. Muli tayong mananalangin, muli natin ipagpapasalamat sa Diyos itong ating napag-aralan, itong ating napakinggan, itong ating nabasa. Dahil alam ko, nakikinig ang Diyos sa atin sa oras na ito. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo, pinupuri ka namin dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Muli mo na naman kami binigyan ng pagkakataon na makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. I pray, Lord, na ito po ay maisabuhay ng bawat isa, lalo-lalo na po kaming lahat, Lord, maisabuhay nawa namin ito at maibahagi rin namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Tulungan mo po kami, turuan, gabayan, bigyan ng lakas ng loob, ng wisdom and understanding, knowledge, Lord God, para maibahagi namin ito ng maayos at tama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Marami na naman kami natutunan. And I pray na aminin namin na kami makasalanan at humingi ng tawad. At muli nang hindi babalikan ang kasalanan ng mga nagawa namin. Sa tulong mo po, Lord, sa iyong proteksyon at kapangyarihan, kami umaasa, nananalig, sumasampalataya at naniniwala sa iyo na hindi mo kami pababayaan, hindi mo po kami iiwanan. Maraming salamat po. Lord, pinapanalangin ko rin ang bawat isa na nakinig na naman ng iyong salita. Na huwag niyo rin silang pababayaan. Tulungan mo po sila proteksyonan, ingatan, gabayan, at pagtagumpayin ang kanilang mga buhay. At Lord, bigyan mo rin sila ng wisdom and knowledge upang makapagbahagi din sila ng iyong salita sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng tao. Bigay yung kanilang mga pangangailangan. Every day, Lord, pagpalain mo po kami lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, naniniwala po ako, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo kami. At dinig na dinig mo po ang aming panalangin ngayong oras na ito. Lord, ang lahat ng mga may suliranin, tulungan mo po. May mga mabigat na pinagdadaanan, tulungan mo po sila, Lord God. Lord, bigyan ng pagkain, yung mga walang makain. Ayusin ang pamilya, yung mga nasirang pamilya. Lord, yung mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, Diyos, na maayos, Lord God. At ganoon din, Lord God, yung mga ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, at magbunga at mag-multiply po kami lahat upang dumami ang mga magsuserve sa iyo, upang dumami ang magbabahagi ng iyong mga salita. In Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan mo rin po, Lord God, at gabayan ang bansang Pilipinas. May mga pinagdadaanan po ang Pilipinas. Tulungan mo po ang bawat isa. Sa pinakamataas sa government hanggang sa pinakamababal. Tulungan, turuan, at gabayan mo po sila. Huwag mo kaming pabayaan, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Salamat po. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord, dahil narinig mo po ang aming panalangin. Naniniwala po kami na ito po ay tinugon mo na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po muli. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos sa pagtugon niya sa ating mga panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po
sa ating lahat.